Ngumiti silang lumapit sa akin kaya ngumiti din ako pero nawala din dahil naalala ko ang panaginip ko. Pilit kong ibinawaksi sa isipan ko ang nangyari at sinasabi sa sarili ko na panaginip lang iyon. Tahimik lang ang asawa ko at hindi pinapansin ang dalawa. Hinahayaan ko lang siya. Mamaya ko na lang sasabihin sa kanya na okay na kami ng mga babae niya. Umuwi na ang mga kasabahan ko at kami na lang ang natira dito sa bahay. Nakita ko na tahimik nilang pinagmamasdan ang kabuuan ng bahay. Ang ganda ng bahay niyo, Sasha. Nakangiting sabi ni Aryan sa akin. Si Daryl mismo nagdesign nito. Sabi ko kay Aryan. Ganito din ang bahay na pangarap namin noon. Saad niya sa akin. Natahimik akong bigla dahil hindi ko alam ang sasabihin ko. Sorry, Sasha. Hindi ko sinasadya. Naalala ko lang kasi yung sketch niya dati. Sabi nito sa akin. Okay lang. Matagal naman na iyon. Sagot ko sa kanya kahit nasa loob ko'y nasaktan ako. Ngumiti lang ito sa akin at nagsimulang umakyat sa hagdan. Hinayaan ko na lang siya siguro. Gusto lang niyang tingnan ang buong bahay. Si Max naman ay tahimik lang nakaupo sa sofa. Habang nakatingin ako sa kanila ay bigla akong kinabahan. Pero wala naman silang ginagawa sa akin kaya siguro dapat ko silang bigyan ng pagkakataon na maging magkaibigan. Kasabay naming naghapunan sina Aryan at Max. Wala namang problema sa akin. Pero sa asawa ko'y meron. Nakabusangot ito at hindi umiimik. Tanging ako lang ang kinakausap niya. Alam ko na ayaw niyang nandito sa bahay namin ang dati niyang mga babae. Pero hindi ko naman pwedeng palayasin ang dalawa dahil maayos naman na ang pakikitungo nila sa akin. Daryl, aalis ka na daw sa university? Biglang tanong ni Max sa asawa ko. Ang asawa ko naman hindi ito pinapansin at patuloy lang sa pagkain. Tumingin naman ako kay Max at ngumiti lang ito sa akin at sumanyas na okay lang. Naging tahimik ang hapagkainan. Kahit si Aryan ay hindi na nagsasalita. Natapos ang hapunan at pumasok muna ang asawa ko sa silid namin. Hanggang sa umalis ang dalawa hindi na ito lumabas. Huminga ako ng malalim bago ako pumasok sa kwarto namin. Pagpasok ko ay kalalabas lang nito sa banyo. Napalunok naman ako dahil natakam akong bigla nang makita ko ang mga pandesal niya. Tumigil ka, Sasha. Sabay ko sa sarili ko dahil kung ano-ano na naman ang naiisip ko. Lumapit ito at pumantay sa akin. Hindi ko inaasahan ang ginawa niya. Walang pasabi niyang sinakop ang nakaawang ko labi. Naging mapusok ang bawat galaw ng labi niya kaya ganoon din ang ginawa ko. Pero pinigilan ko siya dahil nahihiya ako. Ang fresh niya samantalang ako hindi na. Ang totoo ay nalalagkit na ako at gusto ko nang maligo. Daryl ko, pwede ba ako maligo? Ang lagkit na kasi ng pakiramdam ko. Saad ko sa kanya. Shit, bigla na lang itong nagmura. Ayaw mo ba akong tulungan? Tanong ko sa kanya. No babe, it's not like that. Nabitin ka sa ako babe. Direktang sabi niya sa akin. Pwede ba natin gawin yun? Tanong ko sa kanya. Pwede siguro. Ako lang ang kikilos. Masakit ba likod mo? Tanong niya sa akin. Hindi naman Daryl ko. Ang mga binti ko lang ang masakit. Dahil siguro kanina medyo napahabakas ang session natin kaysa dun sa tinakda ng therapist. Sabi ko sa kanya. Alam ko na nahihirapan ka, babe, pero kailangan mong tiisin para maging normal ang lahat. Kung pwede lang na ibigay mo sa akin ng sakit ay kukunin ko sa'yo. Alam ko po at pagbubutihan ko po lalo sa mga therapy sessions ko. Para mabilis akong gumaling. Ayoko din na nahihirapan ka sa akin. Nakangiting sabi ko sa akin niya. Binuhat niya ako at pinasok sa loob ng banyo. Binabaan niya ako sa bathtub at inalalayan niya ako. Mapungoy ang mata niya habang pinapaliguan niya ako. Simula ng aksidente ay wala pang nangyayari sa amin ulit. Magtatatlong linggo na rin pala. At kaninang unang session ko pero pakiramdam ko malapit na akong makapaglakad. Hindi na gaanong masakit ang likod ko. Hindi katulad nung dati. Ngayon ay ang mga binti ko na ang sumasakit. Noong nakaraan kasi ay lihim akong tumatayo. Hindi ko na sinunod at tinintay ang sabi ng doktor na simula ng therapy ko. Nais kong tulungan ang sarili ko para maging normal na ako. Walang lugar ang kalungkutan dahil mas mahalaga ang buhay na nasa loob ng tiyan ko. Napadako ang tingin ko sa gitnang bahagi niya. Babe, stop staring. Saway niya sa akin kaya napangiti naman ako. Ano bang sinasabi mo dyan? Maang-maangan kong tanong sa kanya. Tumawa lang ito at tinapos na ang pagpapaligo sa akin. Binuhat niya ako at inilapag sa higaan namin. Kumuha siya ng suklay at sinuklay niya ang buhok ko. Napangiti naman ako dahil napakaalaga niya sa akin.
Never niya akong pinabayaan simula noong naaksidente ako. Hindi ko akalain na makatatagpo ako ng lalaki na mamahalin ako kahit na magkaibang estado namin sa buhay. Daryl ko, galit ka pa rin ba sa dalawa? Hindi ko napigilan na hindi itanong sa kanya. Gusto kong itanong para alam ko. Babe, don't trust them. Yun lang ang sinagot niya sa akin. Pero mukhang nagbago naman na sila. Pagtatanggol ko sa kanila sa asawa ko. Believe me, hindi mo sila dapat pinagkakatiwalaan. Sabi pa ulit niya sa akin. Umiti na lang ako. Ayoko nang dagdagan pa ang sasabihin ko dahil baka magtalo pa kami. Ako na lang siguro ang makikipag-usap sa dalawa. Kailangan ko rin siguro makiramdam. Umupo ito sa tabi ko at dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Ang buong akala ko ihahalikan niya ako sa labi pero hindi pala. Dahil leeg ko ang pinapak niya. Nakasuot ako ng 90s kaya binaba niya ang strap ng suot ko. Pinanggigilan niya ang leeg ko. Impit ako na paungol sa ginawa niya. Babe, I want you. Bulong niya sa tenga ko gamit ang bedroom voice niya. Kakaibang init naman ang hatid nun sa kaibuturan ko. Ungo lang ang isinagot ko sa kanya. Pinahigaan niya ako at dumagan sa akin. Kontrolado lang niya ang bigat niya kaya komportable pa rin ako. Sa bilis ng pangyayari, hindi ko na namalaya na natanggal na niya ang suot kong damit. Wala na siyang inaksayang oras pa. Pakiramdam ko ay mawawalan ako ng boses bukas dahil sa panayhiyaw ko. Halos hindi ko na rin makilala ang sarili kong boses. Ganito ba ako kasabik para maging ganito? Nang maramdaman ko na malapit na ako, sinabi ko na agad sa kanya. Ang pakiramdam ko ngayon habang inaangkin niya ako'y walang pinagkaiba noong huli naming pag-iisa. Nang maabot namin ang sukdulan, ay humiga ito sa tabi ko at hingal na hingal. Gustuhin ko man na umisa pa, babe, pero iniisip kita. Baka mapano ka kapag nagpatuloy pa tayo. Malambing na sabi niya sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. I love you, Daryl ko. Huling sinabi ko bago ako gapiin ng antok. Naramdaman ko na lang na hinalikan niya ako sa labi. Sa mga sumunod na araw ay naging maayos sa amin ng asawa ko ang mga pangyayari. Dahil sa mga nangyari ay dito na lang ako sa bahay. Nag-online class ako dito sa bahay. Sa umaga ay therapy session ko at sa hapon naman ay sa online class ko. Hindi madali pero pinipilit ko lumaban para sa anak at asawa ko. Lumalala na rin ang cravings ko kaya nahihirapan na ang asawa ko. Madalas kasi ang weird na mga ginagawa ko. Daryl ko, hindi ka pa ba uuwi? Kausap ko sa asawa ko sa kabilang linya. Babe, kakaalis ko pa lang po dyan sa bahay. Sagot naman niya sa akin. Namimiss na kita. Nakangusong sabi ko sa kanya. Totoong namimiss ko na siya. May gusto ka bang kainin? Tanong niya sa akin. Alam ko na alam niya dahil lagi ito nangyayari. Gusto ko ng sinigang na matamis. Sabi ko sa kanya. What? Tanong niya at alam ko na napapleno ito. Sinigang na matamis? Nautal na tanong niya sa akin. Oo, Daryl ko. Malambing na sagot ko sa kanya. Kahit wala ako sa tabi niya ay napapangiti ako dahil alam kong hindi naman niya maipinta ang mukha niya. Babe, I'll try my very best to find matamis na sinigang. But I can promise na makakahanap ako ha. Sabi niya sa akin. Okay, Daryl ko. Hihintayin ko. Malambing na sabi ko bago ko pinatay ang tawag. Wala akong sessions ngayon dahil may importanteng nilakad ang therapist ko. Kasama ko lang ngayon sa Ate Maxine. Ilang sandali pa ay narinig ko ang tunog ng kotse ng asawa ko. Alam ko na hindi niya ako matitiis kaya napauwi na siya kaagad. Sinalubong ko siya sa may pintuan namin. Hinalikan naman niya ako sa noo pababa sa labi ko. Di ba may pasok ka? Tanong ko sa kanya. Sa'yo na lang ako papasok, babe. Sagot naman niya sa akin. Namula naman agad ang buo kong mukha kaya kinurot niya ako. You're blushing. Pangaasar niya sa akin. Nasaan ang sinigang ko? Tanong ko sa kanya para ilihis ang usapan. Magluluto pa ako, babe. Sagot niya sa akin habang papasok sa kusina. Sumunod naman ako sa kanya at nang makapasok ako ay nakita ko siyang tinutupi ang dulo ng damit niya. Hindi ka ba magbibihis muna? Tanong ko sa kanya. Hindi na, babe. Sagot niya sa akin. Pero baka madumihan niyang Sir, alis na po kami. Biglang sabi ni Ate Maxine ng kasama ang kasambahay namin. Kumunot naman ang noo ko. Bakit parang ako lang walang alam? Tumingin ako sa asawa ko. Babe, pinag-day off ko muna sila. Sabi sa akin ng asawa ko. Okay. Tipid na sagot ko sa kanya. Alis na po kami.
Paalam ulit nila Ate Maxine. Sige po, mag-iingat po kayo. Sabi ko sa kanila. Na makaalis sila, pinanood ko ang asawa ko habang nagsisimula itong maganda na mga lulutuin niya. Bigla na lang hinubad ng asawa ko ang suot niyang polo kaya naman napalunok ako nang makita ko ang mga pandesal niya. Nang tumingin ito sa akin ay umiwas ako ng tingin. Narinig ko itong tumawa pero nang lumingon ako ay saktong naglapat ang mga labi namin. Gumalaw ang labi ko kaya sunundan ko ito. Alam ko na napangiti ito dahil sa pagtugon ko hanggang sa naging malikot na rin ang kamay niya. Nag-iinit na rin kami pero natigil kami nang bigla na lang na may sumigaw. Sasha! I missed you! Sigaw sa akin ni Aryan. Nakita ko naman ang pag-igting ng panga ng asawa ko at mabilis itong umalis sa tabi ko at pumunta sa harap ng kalan para ituloy ang niluluto niya. Hay, napadaan ka? Tanong ko sa kanya. Idinaan ko lang itong ginawa ko na dessert. Nakangiting sabi niya sa akin. Iniabot niya sa akin ng box na maliit. Thank you dito. Sabi ko sa kanya. Hey Daryl, hindi ka pumasok sa university? Tanong ni Aryan sa asawa ko. Nakaramdam naman ako ng inis. Kahit na naiinis ako'y pinigilan ko pa rin ang sarili ko. Kumilos ako ng normal sa harapan nila. Ang asawa ko'y abala sa paghihiwa ng mga rekado at hindi pinapansin si Aryan. Naglakad si Aryan papunta kay Daryl. Sasha, tulungan ko na lang si Daryl na maghiwa ng mga gulay. Sabi nito sa akin. I can handle this, Aryan. You can go now. Kalmadong sabi ni Daryl. Gusto ko lang naman tumulong, Daryl. Parang naiiyak na sabi ni Aryan sa asawa ko. I don't need your help. Supladong sabi nito kay Aryan. Nakita ko ang pagpatak na luha ni Aryan, kaya sinanyasan ko na lang ang asawa ko na hayaan na lang niya. Okay, you want to help? Ikaw na bahala dito. Tawagan mo na lang ako kapag tapos ka na. Sabi ng asawa ko bago lumapit sa akin at itinulak ang wheelchair ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako kay Aryan o maiinis. Pero ang saya ng puso ko dahil ramdam ko ang pagmamahal sa akin ng asawa ko. Babe, you want to watch movies? Tanong nito sa akin. Gusto ko nang maligo, Daryl ko. Sabi ko sa kanya. Okay babe, papaliguan na kita. Sabi nito sa akin. Daryl ko, magdamit ka na. Ayoko na nakikita ng ibang mga pandesal mo. Sabi ko sa asawa ko. Narinig ko naman na tumawa ito. Babe, kahit na makita pa nila ito, ikaw lang makakatikim ng pandesal ko. Sagot niya habang may nakakalokong ngiti sa labi. Hinayaan ko na lang siya. Nagubad ito ng damit niya kaya nagulat naman ako sa ginawa niya. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Sasabayan ka. Sagot niya sa akin. Hinayaan ko na lang siya para matapos na kami pero yun ang akala ko kasi hindi lang paliligo ang ginawa namin. Sinamahan namin ito ng konting exercise. Pagkatapos namin sa banyo, ibinuhat niya ako papunta sa kama namin. Habang hindi naghihiwalay ang mga labi namin pero nagulat kami na may kumakatok sa may pintuan. Nagkatinginan kami nang maalala namin na nandito pala sa bahay si Aryan. Natawa na lang kami pareho. Hindi ito pinansin ng asawa ko at binihisa na muna niya ako bago kami lumabas sa silid namin. Paglabas namin ay nakasimangot si Aryan. Tagal niyo naman, kanina pa ako tapos. Naiinis ditong sabi sa amin. You can leave now. Utos sa kanya ni Daryl. Bakit ka ba ganyan, Daryl? Dati gustong-gusto mo na sinisigaw ang pangalan ko. Ngayon kasi lamig ka na ng yelo. Okay na kami ni Sasha pero ikaw naman ang may ayaw sa akin. Umiiyak na sabi ni Aryan sa asawa ko. Wala akong tiwala sa'yo. Prangkang sabi ng asawa ko kay Aryan. Umiyak na umiyak si Aryan. Ako naman ay hindi alam ang gagawin. Ang asawa ko naman ay mabilis kaming iniwan at pumasok sa kusina. Aryan, pasensya ka na sa asawa ko ha. Kausap ko sa kanya. Okay lang Sasha. Alam ko na hindi pa nakakalimutan ni Daryl ang mga ginawa ko kaya galit siya sa akin. Siguro kahit papaano may puwang pa rin ako sa puso niya. Puwang? Kunot noon na tanong ko sa kanya. Don't get me wrong. Ang ibig ko sabihin sa puwang is puwang sa pagkakaibigan. Paliwanag nito sa akin. Hindi ko alam pero iba ang dating sa akin at parang gusto ko siyang patalasikin palabas ng bahay namin. Kanina pa kasi siyang bukang bibig ang Daryl kaya naririndi na yung tenga ko. Nang dahil sa nangyari umalis si Aryan na umiiyak. May awa ko naramdaman pero nandoon pa rin ang tuwa dahil sa wakas ay wala nang tatawag sa asawa ko bukod sa akin. Hindi ko pwedeng itanggi na nagsiselos ako kasi totoo naman. Hindi ko gusto na may ibang babae na lumalapit kay Daryl.
Sarap na sarap ako sa nilutong matamis na sinigang ng asawa ko habang ang mukha ng asawa ko hindi ko mawari. Natatawa na lang ako dahil mukhang hindi niya kayang kainin ang kinakain ko. Nanonood kami ng TV nang bigla ko siyang tanungin. Daryl ko, maganda ba yung babaeng bida? Tanong ko sa kanya. Maganda. Sagot niya sa akin kaya uminit na naman kaagad ang ulo ko kaya hindi ko napigilan ang sarili. What the fuck? Minumura mo ako? Galit na tanong ko sa kanya. No babe, nagulat lang ako kasi bigla mo nalang ako sinampal. Saad niya sa akin. Tinignan ko siya ng masama. Hindi ko alam pero uminit na kaagad ang ulo ko sa kanya. Akala ko ba ako lang maganda para sa'yo? Bakit ang tanungin kita sabi mo maganda yung artista? Naiinis na bulalas ko sa kanya. Tumawa ito ng malakas kaya sa inis ko'y binato ko siya ng unan. Sige, tumawa ka pa. Inis na sabi ko sa kanya. You're so cute, babe. Saad niya sa akin kaya inirapan ko siya. Nakakainis ka. Mag-sessions na lang tayo ngayon. Saad ko sa kanya. Let's go inside our room, babe. Ano ba sinasabi mo? Wala yung therapist ko kaya ikaw munang aalalay sa akin. Ang dumi talaga ng isip mo. Sabi ko sa kanya. Tumawa lang ito sa sinabi ko at sinimulan namin ang session. Tumagal din kami ng 2 oras. Malaki na rin ang improvement ko. Masasabi ko na malaking tulong sa akin ang pagmamahal ng asawa ko. Lumipas ang mga araw, naging maayos ang lahat. Natapos na rin ang semester at umalis na ang asawa ko sa university. Sa office na siya pumapasok ngayon. Medyo malaki na rin ang tiyan ko at nakakalakad na ako ng paunti-unti. Nandito ako ngayon sa paborito kong spot dito sa bahay. Nang nakatanggap ako ng tawag mula sa asawa ko. Hello, Daryl ko? Sagot ko sa cellphone ko. Hello, babe. Sorry, hindi ako makakauwi mamaya. Kailangan kong pumunta sa Cebu. Sabi niya sa akin. Hindi ka na ba magdadala ng mga damit mo? Tanong ko sa kanya. Hindi na, babe. Nagmamadali na kami, babe, at hindi na ako makauwi. Nahihimigan ko ang lungkot sa boses niya. Sinong kasama mo? Tanong ko sa kanya. My secretary. Hintayin mo ako at uwi din ako kaagad. Huwag kang magpapagutom, okay? I love you, babe. Kayo ni baby. Sabi niya sa akin. Mahal ka namin ni baby, Daryl ko. Ingat ka sa biyahe. Sabi ko sa kanya. I will, babe. I gotta go na. Uwi din ako as soon as possible. Huling sinabi niya bago ibinaba ang tawag. Napahinga naman ako ng malalim. Ngayon palang nalulungkot na ako. Ilang araw kaya siya doon? Nakalimutan kong itanong. Bigla tuloy akong napaisip. Paano kung magtagal siya? Nilibang ko na lang ang sarili ko sa pakikipag-usap sa mga kaibigan ko. Bukas daw nila ako dadalawin. Si mommy naman ay kinamusta ako. Nalaman niya na umalis si Daryl kaya pupunta siya mamaya. Sumapit ang gabi at masaya kaming naghapunan nila mommy at Dayan. Masaya ako dahil tanggap talaga nila ako. Iha, okay ka lang ba dito? Pwede ka sumama sa bahay. Alok niya sa akin. Okay lang po ako dito, mommy. Hihintayin ko pong asawa ko. Sagot ko sa kanya. Okay, Iha. Kapag may kailangan kayo, tumawag ka lang. Opo, mommy. Salamat po. Sabi ko sa kanya. Umalis na sila. Ako naman ay pumasok na sa silid namin. Namimiss ko ang asawa ko. Kanina pa siya hindi tumatawag sa akin kaya kinuha ko ang cellphone ko, tinawagan ko siya. Panay-ring lang ito at hindi man lang niya sinasagot. Sagutin mo naman, please. Umiyak na ako habang kausap ko ang phone ko. Nakatatlong tawag na ako pero hindi niya pa rin sinasagot. Humiga na ako sa kama namin. Bumukas ang pinto at pumasok si Ate Maxine. Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong sa akin ni Ate Maxine. Wala po, ate. Namimiss ko lang po ang asawa ko. Saka hindi niya sinasagot ang tawag ko. Kwento ko kay ate. Baka busy lang siya at syempre mas marami na siyang ginagawa kumpara noong professor pa siya. Sabi naman sa akin ni ate. Alam ko naman yun, ate. Kaya lang kahit isandag sa tawag, wala. Ako naman tumatawag sa kanya pero hindi pa rin niya sinasagot. Umiiyak na sabi ko kay Ate Maxine. Tinapik-tapik naman niya ang kamay ko para patahanin ako. Laking pasasalamat ko dahil mabait sa Ate Maxine. Huwag ka nang umiyak dahil umiiyak din sa baby sa loob. Sabi niya sa akin. Totoo ba yan, ate? Parang bata na tanong ko sa kanya. Totoo, kaya tumahan ka na. Baka palayasin ako ni sir kapag nalaman niya umiiyak ka. Pagbibiro niya sa akin. Sorry po, ate. Matulog ka na, ate. Okay lang po ako dito. Sabi ko sa kanya. Sigurado ka? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya.
Gusto ko siyang bigyan ng assurance na okay lang ako. Inayos niya ang kumot ko at nagpaalam na siyang lumabas. Ipinikit ko naman ang mata ko para matulog na pero nagising din ako dahil naulit na naman ang panaginip ko. Kagaya pa rin ito noon dati, noong kasama niya si Aryan. Ano bang ibig sabihin nun at lagi ko nalang napapanaginipan? Napatingin ako sa phone ko, nasa side table. Sinilip ko kung tumawag ba siya. Napangiti naman ako dahil may missed call siya na 3. Binuksan ko ang mensahe. Sorry babe, hindi ko nasagot ang tawag mo. Babe, tulog ka na ba? Sleep well babe. I love you and I really miss you. Alagaan mo si baby, lalo na sarili mo. Uuwi ako kaagad, marami lang ako inaayos na problema. Basa ko sa mga next messages niya kaya nagtipa na rin ako ng sagot. I miss you Daryl ko. Ingat ka palagi, mahal na mahal kita. Yun ang reply ko sa kanya. 3:00 pa lang na madaling araw kaya natulog ulit ako. Kinabukasan pagising ko'y nasa kusina si Max at siya nagluluto ng breakfast. Nang tumingin ako kay Manang ay sumenyas ito na nagpumilit daw. Good morning Sasha. Bati nito sa akin. Good morning din sa'yo. Bakit ka pala nandito na ganito kaaga? Tanong ko sa kanya. Dinadalaw kita at gusto ko na may kasabay sa breakfast. Nalaman ko kasi na wala dito si Daryl kaya sasamahan kita. Nakangiting sabi niya sa akin. Ganun ba? Ikaw ang bahala. Pilit ang ngiti na ibinigay ko sa kanya. Magkasama kaming kumain ng agahan nang bigla itong nagtanong sa akin. Sasha, may balita na ba kayo kung saan nagtatago yung kasama mo sa Jordans? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam eh. Ang asawa ko kasi nag-aasikaso ng bagay na iyon at ayaw niyang sabihin sa akin. Bakit mo na itanong? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Wala naman. Naalala ko lang kasi ilang buwan na rin, di ba? Sagot niya sa akin. Oo, nagtatago talaga siya. Sa pagkakaalala ko, wala naman ako naging atraso sa kanya pero ginawa niya iyon sa akin. Huwag na natin siya pag-usapan kung okay lang. Ani ko sa kanya dahil naiinis lang ako. Okay, sorry. Sagot niya sa akin pero nahihimigan ko ang inis sa boss niya. Nang tumingin ako sa kanya, ngumiti ito sa akin pero parang kakaibang ngiti niya. Hindi ko lang mawari kung ano. Hindi ko na lang pinansin. 2 araw simula nang pumunta sa Cebu ang asawa ko at hanggang ngayon hindi pa rin siya umuwi. 2 araw na rin kaming hindi nag-uusap. Tuwing tulog kasi ako, saka siya tumatawag sa akin. Napapansin ko rin na palagi nang dumadalaw dito si Max. Palagi niya akong kinukumusta. Naging panatag na rin ako sa kanya dahil mabait pala talaga ito. Sa Arya naman ay wala na akong balita. Simula noon hindi na ito nagpakita sa akin. Buong araw kong inabala ang sarili ko sa pagtatahi. Gusto kong burdahan ang isang lampi ni baby. Medyo lumalaki na ang tiyan ko kaya madalas ko na itong kausapin. Hindi pa ako ulit nakapunta sa check-up ko dahil hinihintay ko pa ang pag-uwi ng asawa ko. Baby, namimiss ko ng daddy mo. Kumusta na kaya siya? Sobrang busy niya ngayon. Sana naging professor na lang ulit siya, no? Kausap ko sa tiyan ko. Sobrang lungkot na mga araw na nagdaan at sobra akong nababahala na baka hindi na siya bumalik. Isang linggo na kasi ang dumaan. Naiiyak na lang ako kapag naalala ko. Pinunasan ko ang luha ko at mabilis na kinuha ang phone ko na nagre-ring. Hello? Sagot ko sa kabilang linya. Hello po? Ito po ba si Mrs. Robles? Sabi sa akin ng isang babae. Binundol agad ng kaba ang dibdib ko. Hindi ko alam pero bigla akong nilamig. Opo. Sino po sila? Nautal na tanong ko sa kanya. Stop po ako ng hotel at nakita ko po ang phone dito ni sir. Pero 3 days na po silang nag-check out dito. Sabi nito sa akin. Sino pong sila? Nagtatakang tanong ko sa babae sa kabilang linya. Secretary po niya. Sa pagkakaalala ko po ay Aryan po ang pangalan. Sagot niya sa akin. Okay po. Sa inyo na pong phone na yan. Sabi ko sa kanya bago ko ibinaba ang tawag. Galit ako, sobra pero walang luha na pumapatak sa mga mata ko. Kailan pa niya naging secretary sa Aryan? At bakit wala siyang sinabi sa akin? Ang alam ko'y lalakang secretary niya. Pinagtataksilan ba niya ako? 3 araw na siya nag-check out. Saan siya ngayon? Saan sila ngayon? Nagsasaya ba siya kasama sa Aryan? Dahil ba ganito ako, niloloko na niya ako? Maraming tanong na sa isipan ko ngayon. Tinawagan ko si Inay. Inay, pwede niyo po ba akong sunduin dito? Tanong ko sa kabilang linya. Sige anak. Sagot ito sa akin na walang kahit na anong tanong. Nasasaktan ako. Sobra ako nasasaktan na sa sobrang sakit wala na akong maramdaman kundi galit. Paano niya nagawa sa akin ito?
Sabi mo ako lang. Sabi mo ako lang ang mahal mo, pero bakit mo ito nagawa sa akin? Sumisigaw ako dito sa loob ng silid namin. Soundproof ang silid namin kaya hindi ako maririnig ni Ate Maxine. Kahit nahirapan ako, pinilit ko mag-impake ng mga gamit ko. Ngayon lang din bumuhos ang mga luha ko. Ang sakit ng puso ko. Pakiramdam ko'y para akong hindi makahinga. Tanghali na pumasok sa Ate Maxine at nagulat ito nang makita ang ginagawa ko. Ano nangyari? Bakit ka nag-iimpake? Nagtatakang tanong niya sa akin. Uuwi po muna ako sa bahay namin sa probinsya, ate. Sagot ko sa kanya. May nangyari ba? Sasama ko. Sabi nito sa akin. Wala, ate. Namimiss ko lang ang nanay ko, saka wala akong perang isasahod sa'yo, ate. Sagot ko sa kanya. May nangyari nga. Ayaw mo lang sabihin. Sasama pa rin ako sa'yo. Magagalit sa akin si Sir kapag hinayaan kitang mag-isa. Ate, ito lang ang pabor na gusto kong hilingin sa'yo. Nais kong mapag-isa, ate. Sana maintindihan mo. Sabi ko sa kanya habang may munting luha na pumapatak sa mga mata ko. Niyakap niya ako. Sige, uuwi na lang muna ako sa amin. Kapag may kailangan kayo, tawagan mo ako. Sabi nito sa akin. Opo, ate. Thank you. Nakangiti ako pero may luha ang mga mata ko. Ikaw talaga. Pagkatiwalaan mo ang asawa mo. Alam ko na mahal ka niya. Nakangiting sabi sa akin ni Ate Maxine. Hindi ako sumagot sa sinabi ni ate. Nakayakap lang ako at tahimik na umiiyak. Hinahaplos naman niya ang buho ko para patahanin ako. Hapon na dumating si inay. Umiyak ang mga kasama ko sa bahay. Ayaw nila umalis ako pero gusto kong magpahinga. Gusto kong i-relax ang isipan ko pati na ang puso ko. Mag-iingat ka doon, iha. Sabi sa akin ni Manang. Kayo din po, ingat din po kayo dito. Nakangiting sabi ko sa kanila. Mamimiss ka namin. Anya sa akin. Ako din po. Mahanap ako ng asawa ko dahil alam naman niya ang bahay namin. Nagrenta na lang si inay ng van para hindi ako mahirapan sa biyahe. Okay ka lang ba, anak? Tanong sa akin ni inay. Opo, inay. Nakangiting sabi ko sa kanya. Matulog ka na lang muna, anak. Malayo pa tayo at matagal pang biyahe. Saad sa akin ni inay. Sunod ko ang sinabi ni inay dahil bumibigat na rin talaga ang talukap ng mga mata ko. Napamalikos ako ng bangon dahil nakahiga na ako sa kama. Ang ganda rin ng kama at kabuuan ng silid na ito. Mabilis akong tumayo pero nakalimutan ko na hindi pa pala ako magaling. Natumba ako pero sinubukan ko pa rin bumangon. Biglang bumukas ang pintuan. Anak! Natarantang tawag sa akin ni inay. Okay lang po ako, inay. Nakalimutan ko lang po na lumpo pala ako. Parang naiiyak na sabi ko sa kanya. Kagaling ka din, anak. Tayo na sapag at kakain ka na. Alam ko gutom na kayo ng apo ko. Opo, inay. Gutom na po kami. Sabi ko sa kanya. Inalalayan ako ni inay na makapunta sa mesa. Bukas, ihata dito ang saklay mo. Ayaw mo naman kasing dalhin ang saklay mo na nasa Maynila. Sabi sa akin ni inay. Hindi na lang ako sumagot. Iniwan ko kasi lahat doon. Ayoko magdala ng gamit na galing sa kanya. Nagbalik loob na naman ako sa mga damit kong pangmanang. Namiss ko ang dati kong sarili. Sana ganun din ang asawa ko pero malabo na mamiss ako noon. Siguro'y ang saya niya ngayon. Kumain ka na, anak. Natutulala ka na dyan. Rinig kong sabi ni inay. Nakalimutan ko kasi nakasama ko pala sila. Pasensya na po kayo, inay. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Ngumiti lang ito at kumain na kami. Naging tahimik ang hapagkainan. Alam ko na nag-uusap silang dalawa gamit ang mga tingin nila. Okay lang po ako, inay. Bunso. Sabi ko sa kanila nang hindi ko na matiis ang katahimikan na bumabalot sa paligid. Sabi ko sa iyo, nay, okay lang si ate. Saad naman ni Bunso. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Nang matapos kaming kumain ay natulog ako ulit at kagaya ng mga nakaraang araw ay parang bangungot na bumabalik sa akin ang panaginip ko. Halos gabi-gabi ko na siyang napapanaginipan. Ano bang ginawa ni Aryan? Bakit palagi niya akong dinadalaw sa panaginip ko? Akala ko ba'y okay na kami pero bakit kasama niyang asawa ko? Kasi ang buong akala ko ay babalik na ito sa ibang bansa. Wala na akong cellphone kaya hindi ko rin matawagan si Dayan para sana magtanong sa kanya. Pakiramdam ko nagsisisi akong bigla dahil sa mga desisyon na ginawa ko. Mataas na ang sikat ng araw pero dilat pa rin ako. Hindi ko kayang matulog na lang. Biglang bumukas ang pintuan at nakita ko ang pangamba sa mukha ni inay. Anak, kailangan mo bumalik sa Maynila. Umiiyak na sabi nito sa akin. Bakit po, inay? Natatakot na tanong ko sa kanya. Ang asawa, ano nangyari sa asawa ko, inay?
Umiiyak na tanong ko sa kanya. Kasi anak ang Hindi ko na narinig ang sumunod na sinabi ni inay dahil nandilim bigla ang paningin ko. Anak!